Sa Mindanao, ilang mga kabahayan ang napinsala dulot ng matinding buhos ng ulan sa rehiyon. Dahil dito, isang individual ang nasawi sa Malaybalay City, Bukidnon matapos subukang tumawid sa isang creek. Yan ang report ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Sa videong ito, makikita ang malakas na agos ng baha na umapaw sa kalsada sa barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon noong Miyerkules, kasunod ng naranasang malalakas na pag-ulan sa lugar. Ilang bahay ang naapektuhan matapos pumasok ang baha sa kanilang mga bakuran. Sa paghupa ng baha, makikita na maraming troso at kahoy ang inanod ng baha na naipon, na naging dahilan ng pagkasira ng bahay ng ilang residente. Sa datos ng Malaybalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, namatay ang isang 48 taong gulang na residente rin ng barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Sinubukan niya umanong tumawid sa isang creek pero natangay ito ng baha. Right now, nag-create tayo ng dalawang team to make a rapid damage assessment and needs analysis para malaman natin ang extent of damage kagabi sa flooding po, ma'am. So, we're waiting for the report para ma-recommend namin kami ano yung mga dapat intervention o financial assistance na pwede natin maibigay sa mga na-affected na families po doon sa barangay na nabahan po. Sa datos naman ng Office of Civil Defense Region 10, higit 470 pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa buong lalawigan ng Bukidnon. Higit 7 barangay ang naapektuhan. Dahil sa paghinto ng ulan, ilang pamilya na lamang ngayon ang nananatili sa mga evacuation center. Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng mga relief items sa mga apektadong pamilya. Due to the enhanced southwest monsoon, nagkaroon ng may mga areas na may mga lumakas ang ulan. Like for example in Bukidnon, no? So aside from Bukidnon naman, wala namang ibang flooding that was reported to us. Samantalang nakaranas din ng malakas na pag-ulan ang lalawigan ng South Cotabato. Nagdulot din ito ng pagbaha at landslide. Patuloy itong binabantayan ngayon ng pamahalaang panlalawigan dahil sa mga naiwang tension cracks mula sa naranasang magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan. May mga namataan na ho, ibig sabihin nakita, na mga tension cracks sa mga area na yan, in particular sa bayan ho ng Tiboli, at sa bayan ho ng ibalik dun sa lugar nila dahil mayroong tension crack. Ang tension crack is another risk factor for the possibility of landslide. Nagdeklara na rin ng suspensyon sa klase ang iba't ibang lokal na pamahalaan ng naturang lalawigan. Samantala, higit 2,000 pamilya ang apektado sa baha at landslide sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ilang individual din ang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa baha, agad na naglunsad ang munisipyo ng Emergency Response Operation. Nagsagawa rin ang LGU ng rescue operations at kinuha ang koordinasyon para sa paghahatid ng mga tulong sa mga apektadong residente. Mabilis ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD para sa mga naapektuhan ng malakas na pag-ulan. Nakatanggap ng DSWD Family Food Packs ang mga pamilyang naapektuhan ng pag-ulan at baha sa barangay Kulube sa Palimbang, Sultan Kudarat. Bukod sa Family Food Packs, namigay din sila ng mga hygiene kit, kumot, shelter repair kit at iba pang emergency supplies. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.